Magandang araw. Ako po muli si Teacher K. So ngayon naman po tayo ay nasa week 25 na. Ang ating tatalakayin naman ay tungkol sa Age of Reason or yung tinatawag po na Age of Enlightenment. So dito po sa Age of Reason or Age of Enlightenment, sila po ay um, guided gamit po ang pangangatwiran at ang lohika or yung tinatawag po na logical reasoning. So dito rin po marami po silang mga ginagawa gaya po ng pagtuklas sa mga bagay-bagay sa mundo. Pero dito ipinagsasantabi po nila ang takot po, pinagsasantabi po nila sa takot at pamahiin noong medieval. Kasi nga po 'di ba noong medieval period marami pong mga classical traditions po na binubuhay po nila. Pagdating naman po dito sa Age of Enlightenment ay dito na po nila pinapaliwanag yung mga bagay. Hindi po sila basta parang naniniwala without logical reasoning. So, isinulong din po nila ang kamalayang pangsiyensya, politika, at panglipunan. So, dito po marami silang mga nagawang imbensyon gaya po ng mga paglikha ng mga aklat, pagsusulat ng sanaysay, iba't ibang imbensyon, nakabuo sila ng iba't ibang batas, may revolusyon at marami pang iba. Si Thomas Hobbes po ay isang pilosopong Ingles na may akda po ng aklat na Leviathan at ang social contract theory. So siya po ay nabuhay noong English Civil War at isang monarkista po at para po sa kanya ang hari po ay siya rin pong tagasunod. So hindi po porke ikaw yung hari ay exempted ka na po sa mga batas po na nililikha po nila. At sa parliamentarian naman po, ito ay kay Oliver Cromwell naman po. So dito po may tinatawag po silang divine right of kings, kung saan ipinagkaloob po ng Diyos ang absolutong otoridad. So kumbaga po, pag ikaw po ang hari na nakaupo sa ngayon, dahil nga po followed by divine right ang mga hari, so feeling po nila sila po ay meron na ring absolute na authority. So kung ano po yung sinabi nila, kung ano yung rules na inilatag nila, so yun po dapat yung ating sundin. So sa social contract naman po, dito po nakapaloob yung pagsuko ng tao sa kanilang karapatan at kalayaan. Gayun din po ang pag-iingat at pangangalaga ng mga otoridad. Habang si John Locke naman po, isang pilosopong Ingles pa din, ang may sulat po ng treatises of government, then a letter concerning toleration. So para po sa kanya, ang tao ay likas na malaya at pantay-pantay. So dito po, nireject niya o dinecline niya ang divine right of kings. So taliwas po sila ng paniniwala ni Thomas Hobbes tungkol sa mga tao. So mabuti at may, para po sa kanya kasi, ang mga tao daw ay may mabuti at may karapatan din. So dapat po daw sinusuportahan yung mga tao dahil nga po sa kanilang karapatan din na maging malaya. So dahil po dito, sinuportahan niya ang social contract theory. Then meron po siyang nabuo na right of revolution. So dahil na rin po sa pamimilit sa pagdala ng pinuno sa mga tao sa paniniwalaang relihiyon. Si Jean-Jacques Rousseau naman po, isang pilosopong Genevan, ang nakaimpluwensya sa French Revolution. So, in continuation po sa The Social Contract and the Bible of the French Revolution. So, noong 1762 na ilathala ang Social Contract at hindi niya rin tinangkilik ang Divine Right of Kings. So, para naman sa kanya, ang tao naman ang tunay na may kapangyarihan at pinairal niya po ang reformang pampolitika o revolusyon sa Europa. Habang si Immanuel Kant naman po, isang pilosopong German, ah, ang may akda ng natural rights at ang Critic of Pure Reason noong 1781. Again, sinuportahan niya po ang social contract at nagsulong pa ng mga natural rights and freedom. So para po sa kanya, kung ano po yung nasa isip ng tao ay base po sa kanilang karanasan. At sa pangangatwiran naman po, ito daw ang pinagmumula ng kanilang moralidad. Si Voltaire naman po ay isang pilosopo at manunulat na Pranses. So, kanya pong asawa ay si François Marie Arouet at tagapagsuporta po ng reformang panlipunan. So, kanya po yung satirical
at ang pagbatiko sa doktrina ng simbahang Katoliko. Si Dennis Diderot naman po, isang pilosopong Pranses, co-founder, punong editor at contributor sa Encyclopedia. So dito po, marami siyang koleksyon o kinumpile niya po ang kanyang koleksyon ng mga kaalaman sa encyclopedia at nagkaroon din po siya ng ah, isinulat na aklat kung saan may paghamon po sa otoridad ng simbahang Katoliko Romano. So, ganun din sinulong niya ang paglaban sa mga aristokratikong pamahalaan. Dito naman tayo sa scientific revolution. So, si Nicholas Copernicus naman po ang may akda ng On the Revolution of Heavenly Spheres at yung heliocentric theory. So, sa kanya po iyon. So, dito kinontra niya ang geocentric theory at yung teorya po ni Ptolemy. Si Galileo Galilei naman po ang isang Italian polymath and kinilala bilang the father of modern science. So, kanya po yung dialogue concerning the two chief world system, universal law of physics and law of inertia. So dito naman binatikos sa pagsuporta sa heliocentric. So siya po ay tinanggihan niya rin po ang simbahang Romano at para po sa kanya yung nilalaman po ng dialogue ay ang pag-atake kay Papa Urban VIII at sa mga Heswita. Inakusahan din siyang ng heresy at meron po siyang imbensyon na thermoscope, teleskopyo, at isinulong niya po yung universal laws of physics at yun nga po yung law of inertia. Habang si Francis Bacon naman, isang pilosopo at siyentipikong Ingles, kinilalang ama ng empirismo at scientific method. So, para po sa kanya, meron siyang tinatawag na sensory experiences. So, or tinatawag sa Tagalog na karanasan sa pandama. At meron din siyang inductive reasoning kung saan ito daw ay pangangatwiran mula po sa iyong obserbasyon. Si Johannes Kepler naman, isang German astronomer, may akda ng three laws of planetary motion, ay naniniwala naman sa Copernicus theory at kanya rin po yung teorya ng orbit elliptical at para po sa kanya, yung pag-ikot po ng mundo o rotation po ay hindi po mababago. So, ang revolution naman po ay ito daw po yung distansya po natin sa araw. Si Isaac Newton naman po ay isang English physicist and mathematician. Kanya po yung Mathematical Principles of Natural Philosophy and Theory of Gravity. So, kanya po yung Principia noong 1687 kung saan ito po ang naging susi at nagbukas po ng mga misteryo. Kanya rin po yung revolusyong scientifico at yung theory of gravity. Isang halimbawa na po nito yung sa mansanas. So si Andreas Vesalius naman po isang anatomist at kinilala bilang father of anatomy. So on the structure of the human daw, of the human body, so isa po siya sa unang nakapag-aral sa katawan ng tao at naitama po ang mga pagkakamali po dahil nga po nagawa niya po pag-aralan ang mga bahagi ng tao. First hand po, siya po mismo. Okay, so hanggang dyan lang po natatapos ang ating week 25. Hanggang sa muli po, paalam!